from Governor B.R. Plaza Government Center, Kapinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.7 Agusan Radio, a station that delivers relevant, fresh news and information. 89.7 Agusan Radio, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Inyong mabati matag Martes sa alas 7 sa gabi. Uban ni Dr. Milhamid Tumawis. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Alas 7:04 ng mapayapang maulap-ulap ng gabi dito sa Patinay 89.7 FM Agusan Radio. Maayong gabi sa among tanan mga kaigsunan, agsornon, karagonon, ang pagbabalik ng ating programang kinasasabikan kapakipakinabang ang inyong lingkod, ng inyong prinsipeng manggagamot, ng ating programang Kalinaw
og kaimsog. Binabati namin ng maayong gabi ang ating mga kababayan, kaigsunan, amigo-amiga dyan sa mga karinderya, sa mga bus terminal, sa mga nag-night shift, sa mga hospital, mga security guard na naggugwardya sa mga kumpanya, sa mga bangko, sa ating mga tahanan na naghahapunan ngayon, na sabay-sabay naghahapunan sa mesa ang ating mga pamilya, sa ating mga kababayan dyan sa Bukirin at sa bulubundukin na inaabot ng ating stasyon ng radyo at dito sa ating Jimstar Cable TV na mga nanonood, pati dito sa ating social media. Maayong gabi sa among tanan na. Binabati natin ang ating mga liderato sa probinsya ng Agusan del Sur, ang ating Team Idibong, ang ating batikang Congressman Idibong Plaza, Congressman Bascog, ang ating Vice Gobernador, Vice Governor Tortura, and of course ang ating pinaka-aptik na gobernador ng ating probinsya, Gobernador Santicani Jr. Last term yata ngayon, no? Gobernador Santicani Jr. Binabati namin kayo lahat, no? Ating mga leaders na magandang gabi. Binabati natin ang mga sanggunyang panlalawigan na ang ating board members, ang ating mga mayors, city mayor and municipal mayors, no? Marami kayo. So binabati namin kayo. Ang ating mga sanggunyang panglungsod, sanggunyang bayan, no? Mga konsihal at itong ating mga barangay chairman. Kayo talaga ang mga frontliners na sa grassroots. So binabati namin kayo. Ang magandang gabi. Itong ating mga barangay tanod, no, na sana'y ginagawa nyo ang inyong trabaho, as far as I know, ang ating barangay tanod ay mga volunteers yan. Kasi ang mga elected officials natin ay ang mga barangay kagawad. Ayan. Feeling down deep in the soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you. Binabati namin po kayo. Last week tayo ay na-absent sa ating programa. Ako po ay wala. Busy po tayo. Last June 25th, last week ay hindi po tayo natuloy kasi hindi tayo umabot dito sa ating stasyon. Tayo po ay galing sa Kantilan, napakalayo po yun. So hindi ko inabot, no? Talagang ginabi po tayo. Ang ating DTRC Agusan del Sur, ang ating rehab riders ay bumiyahe last week, last June 25th sa Kantilan, Surigao del Sur. Kami po ay nagmotor, kasama natin ang ating team, ang Rehab Brothers, DTRC EDS, para pumunta sa Kantilan City Jail. No? Diyan pala sa Kantilan District Jail, doon kami specifically
particularly dyan sa may Tagum City Jail. Ang Tagum City Jail pala ay wala po sa Tagum City. Nag-renovate sila. So, doon po kami nakapunta sa Kantilan kasi nga po nirelocate ang Tagum City Jail doon mismo sa tabi ng Kantilan District Jail. Kaya po, ninagpasan namin ang Tagum City. Ang napakalayo po ang aming binyahe from San Francisco, Agusan del Sur. Nagbiyahe po kami going there in Kantilan. We went there for about 186 or 87 kilometers. So it takes more than 3 hours ang aming biyahe. Tapos pag bumalik kami, 8 times 2 mo lang yun. So maybe more than 800. More than 800. Sorry. It's my mistake. Mahina tayo sa mathematics, no? More than 300 kilometers, no? Kasi back and forth po yun. So, I think ang aming rehab riders, yan po ang pinakamalayong pinuntahan namin, considering the back and forth. Tapos, doon sa bandang after Tagum City, I forgot the bayan, no? Yung bayan na yon, municipality na yun na talagang parang ano yan, no? Uphill. So, ano siya? Paikot-ikot, no? So, mahirap, no? Lalo na pag big bike ang dala mo. Hindi naman sports bike ang dala ko. Napakahirap, no? Talagang sumakit ang ating katawan, no? Pagkatapos, napakalayo, no? Ang binyahe natin. So, pumunta po kami sa ang ating DTRC, ADS, Rehab Riders. Kasama natin ang ating psychiatrist, Dr. Tristan Pilipinas, ng ating mga addiction na specialist, ang si Dr. John Esteves, ang ating grupo ng psychologist, no? Ang ating psychometrician, ang ating mga health program officers, ang aking team talaga, no? Pumunta po tayo doon sa Kantilan District Jail, sa Tagum City Jail, no? Mismo doon sa may Kantilan, pumasok kami doon, no? Sa jail, sa kulungan, sa preso, para mag-conduct ng in celebration pala ng Idadaet 2024. Ibig sabihin ng Idadaet ay International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Ayan, International Day. Buong mundo ay actually June 26, to be specific, June 26 yan. Kaso ginawa nating June 25 kasi yun ang naka-schedule. So, Idadaet 2024, ang tema po, ang theme ay yung theme ng 2024 Idadaet ay evidence clear, no? Evidence clear, invest in prevention. Yan ang tema. So every year po meron pong tema ang Idadaet. So pumunta po kami doon, aming team dyan, napakalayo po kasi nung 3 weeks ago nakasama ko rin si RD ng BGMP ng Caraga, si Superintendent Ebora, no? Regional Director Ebora. So I mentioned her that I really umiikot ako sa mga jail. So pumunta po kami doon. We conducted free services, ang drug-dependent examination. So ang aking dalawang doktor, and including me, na mga DWH accredited physician na nagko-conduct ng drug-dependent examination, ay we choose 10 clients. 10 po sila na mga person deprived of liberty. So, hindi po tayo naningil. In fact, usually, yung mga iba dyan ay magkukolekta pa ng minimum of 100,000 para magkaroon ng DDE. Tapos kasama dyan, package yan eh. Kasama dyan yung prosecutor, no? Para i-appeal sa court, sa RTC,
At saka, I don't know kung kasama dyan yung mga judges o kaya clerk of court. Tapos, in a package deal, ay nakaka-avail sila ng play games. So, hindi ko nila lahat, pero mayroon talaga. It really happens dyan sa atin. Umpisa sa BJMP hanggang doon sa PAU's office at saka sa mga RTCs. O, pasensya na, mayroon talaga. Kasi nakakausap ko ang ating mga person use drugs. I'm not dropping names here, pero that is really happening. So that's why it is my practice with my team na pumupunta sa mga jail. Kaya nagsalita rin tayo doon. Ay kayo, mga person deprived of liberty, pumunta po tayo sa inyo para tulungan, para mabigyan ng pagkakataon, nabigyan ng pag-asa na ma-plea bargain itong mga drug-related cases ng RA 9165 with their respective they violated section, whether section 5, section 11, section 15, and so on and so forth. Ayan, pumunta po tayo doon. Sabi ko sa ating mga person of deprived of liberty, sino man ang maningil sa inyo ay sabihin nyo sa akin. Start dyan sa BJMP hanggang doon sa mga prosecutors hanggang sa mga clerk of court sa mga RTCs. Okay? Kasi para kaya nga pumunta ko sa inyo, sabi ko, dyan sa mga jail, dito sa kulungan, kako, para mismo ako ang magdidi sa inyo. Ni Kusing, wala tayong kinuha doon. Wala tayong kiniltil doon. Kasama ko ang aking mga doctors, mga team. So, we conducted our DDE. Ayan. So, aside from that, nag-lecture tayo doon. Kasama rin natin yung attorney 3 natin na si Attorney Lea Ignacio na mag-discuss ng RA 9165 sa ating mga person deprived of liberty. I think umabot sila yata ng 40 yata doon eh. So, nag-lecture doon para alam nila ang kanilang mga cases. Para ma-aware sila anong nalabag nila at saka anong pwedeng i-plea bargains. Okay? Ganun pa man, nag-lecture din ang ating isang health program officer na psychometrician regarding ating what is rehabilitation program and what is addiction medicine, ang aking mga doktor. So, yan. Meron po tayo doon. Nag-donate din po tayo ng face mask kasi alam natin sa kulungan kailangan nila ng mga face mask. Lalo na pag ito ay may mga sipon, ubo. So, ayan. Wala pong ginasto sa aking opisina doon. Mismo, kami, pagkain namin sa travel, pagkain namin doon sa official travel, sa akin ay wala. Wala po tayong nilagay na per dime dyan. No, wala po tayong nilagay na ano dyan. Mga pagkain namin ay talagang sa sariling bulsa namin. Yung gasolina ng aming mga motor ay galing sa sariling bulsa namin. Ayan. So kami mga doktor ay nag-share doon sa aming mga kasamang nagmotor. Okay? Ayan, kasama namin yung mga house parent. Bago ko makalimutan, in our last week, in our event of Idadae 2024, visiting the Tagum City Jail, Cantilan District Jail, kasama namin ang partners namin, ang Alpha Pi Omega Theta Sigma Alumni Association at saka ang Metro Butuan Alumni Association. Kasi naka-affiliate din po kami dyan. And of course, ang aking citizen chapter, citizen Crime Watch Cantilan chapter. Ayan, si Buntor, ang aming municipal chairman. Malayo pa ako, hindi pa ako dumarating. A night before, ay kinontak ko na sila. Di lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, ako rin po ang regional director ng Citizen Crime Watch ng rehiyon ng Atrese, itong Region 13, Caraga. Kaya, meron po tayong mga force multiplier from CCW. Buhay na buhay
ang CCW dyan sa may Surigao del Sur. Yan. So, tama-tama, matagal na nila ako inimbita doon. So, kasama natin pumasok sa ating pag-visit sa jail ang aking mga membro sa CCW. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stayed. Kababayan, mga kaigsunan na amigo-amiga, nababanggit ko lang yung pagpunta namin doon kasi nga as a journalist, no, as a broadcaster, we have to show that this is really happening in our society. That's why it's been my practice to visit the jail, no. In fact, next week I will go there in Butuan City Jail kasi sinabi sa akin ni RD ng Regional Director ng BJMP, Superintendent Ebora, na marami palang babae doon na drug-related cases. I think about 40. So, kailangan mo puntahan dyan. Sa either nandyan sa Butuan City Jail o sa Provincial Agusan del Norte Jail. Kasi priority ko ngayon ang mga kababaihan. Kasi our facility is the only female facility here in Mindanao na TRC. Ayan. So, nababanggit ko po yun kasi talagang nangyayari talaga na may lagayan. When in fact, mayroon akong isang kliyente doon na person deprived of liberty na sabi niya, Doc, naka-6 na taon na po ako nasa kulungan. 2 taon na po akong nasa kulungan ng Butuan City Jail na ilipat po ako rito doon sa Kantilan ng 4 na taon siya na doon. All in all, 6 years. Tapos ang kaso niya ay Section 11 and 15 kung hindi ako nagkakamali. Sabi ko, 6 years ka na, di pa na-decidean yung kaso mo kasi pag na-decidean yan, doon ka na sa Dapicol, baka mag 12 years ka na dyan or even life imprisonment. Depende. So tama-tama siya yung pinakahuling kliyente na PDL at talagang ako yung huling nagdidi. Sabi ko, kaya nandito ako. Ito ay kagustuhan ng Diyos na magkikita tayo. So ito ang priority, sabi ko sa BJMP. Sabi ko sa mga staff ko, ito sa RTC 20 yata o 40. Sabi ko, i-priority nyo to. Tapos INC yun English yan ni Cristo yun. Umiyak yun. Sabi ko, kung umiyak, no, umiyak ka pag napayagan na tayo. Wag muna. No? So, yan, 6 years ka sa kulungan, basta magbabago ka, pa-play bargain natin yan, tapos papasok ka sa akin sa TRC, sa rehabilitation center namin. Okay, para maproseso ka rin. Yan. So, yan ang mga ginagawa natin, no? Gusto natin yan iparating sa atin, sa ating mga kababayan, sa ating lipunan, na tayo po ay nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan na lulunso bisyo, sa ating mga kababayan na nakasuhan ng drugs. Yan. Yung mga iba doon ay 1 year, yung iba bago-bago pa. Sabi ko, swerte mo no? Swerte mo kasi didi kami sa inyo. Okay? So, iba, pag kami nagdidi, ako pa mismo, pag yan ay pinresent sa court ng prosecutor, especially ang prosecutor, pag nakita nila yan, ayoko pangunahan ng Diyos, ay there is a greater chances na ma-approvean na ang plea bargain. Okay? So, siyempre, tulad ng sinasabi ko sa kanila ay magdasal kayo. Kasi ang Diyos pa rin ang magdidesisyon dyan. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. Kaiksunan, kaya nabanggit ko rin na wala talaga kaming ginagastos. Gusto ko sabihin kasi rito sa ere. Kasi sa aming OPCR, yung Office Performance Competency Rating,
Kino-question ng aking OPCR. Ang DTRC, ADS. Sabi, 100%. If second quarter pa lang, naka 500% ka. Ang target, sobra-sobra. Sabi ko sa aking planning officer, no, we will put there. Whether kayo tumabot ng 100%. Kasi it happens and it is documented. Whatever it is documented, it happens. Yung mga event namin, actually yung indicator yun ay tungkol sa drug prevention and awareness, itong mga advocacy sa drugs. Yan. So, ba't ko hindi lalagay? 100% na lang daw. Lokohan. Every quarter namin or every month yata, two indicators, mga activities namin. Lahat kami, 2. Ayoko naman ilagay 10. Sabi na ibang TRC, mayabang ako. Oh. So, nilagay ko 2 kasi uniform. Kasi masabihan na naman ako na ang yabang mo, hindi namin ma-reach yung 10 mo. Kaya ayoko magmagaling. So, nilagay ko 2. Uniform kami 2. Kung sumobra ang aming indicators ng target, tulad dito, itong natin, programa natin rito, Nakalinaw Kaimsog, kasama ito. Yung pagpunta namin sa jail, pagpunta namin sa mga CPTRP, kasama po yan. Kaya ilalagay ko talaga, ngayon naka 500% na kami. Out of 100% na target. Ba't ko ilalagay sa remarks? Di ba? Sabi naman, baka kasi sa sobrang dami mong gumagastos ka, tingnan natin sa work and financial plan. Gunggong ka pala wala akong ginagastos. Kaya binabanggit ko, pati pang gasolina namin na hindi namin kinukuha. Pagkain namin, sa mga munisipyo, sila nagbibigay ng pagkain sa amin. Other than that, kami po. So, ang gusto ko sabihin rito, pag may nakita kayo na kawani ng gobyerno na umaapaw ang enerhiya na talagang lumalabas, talagang gustong tumulong, gustong magserbisyo, hindi dapat i-encourage nyo. Dapat nga, we don't after of credit or awards. Kayong di man lang mag-oppose yung mga ginagawa namin. So, ibig sabihin, kung yun lang ang dalawang target na ilalagay ko doon, hindi na ako pupunta sa jail, hindi na ako pupunta sa mga munisipyo, hindi na ako pupunta sa mga schools. Ito, gagawin ko na lang once a month lang to. Dito, walang binabayaran rito. Dito sa pag-iirin natin sa television at saka radyo. Ayan, nakalagay pa, Department of Health. Mga mentality talaga, wala naman tayo binabanggit rito. Ang sa akin lang, this is a learning lesson. Learning lesson ito. Parang pinipigilan nyo tumulong, magserbisyo. In fact, may accomplishment is your accomplishment. Anong klaseng utak yan? Ibig sabihin, titigil ko na magsabi na masama ang droga. Kaya, itong idadahit na to, ang tema niya ay invest in prevention. Itong mga advokasya natin, itong pagsasalita natin, itong pagpupunta natin sa mga liblib na lugar, that is evidence clear that we have to invest in prevention. Itong drugs na problema natin sa droga, talagang ebidensya talaga yan. Klaro-klaro na kailangan mag-invest tayo dito sa prevention. Ayan. Alam nyo, ito ang wisdom ko. Di pa nakapagdroga, na-prevent mo na ang drugs. Nakapagdroga na prevent mo na rin na mawalan ng pag na-rehab mo. Kahit nakapagdroga na yan, nirehab mo, that is still a prevention. Na-prevent mo makakumit ng crimes. Na-prevent mo na makahawa pa
ng ibang magiging addict. Nakita, yan ang wisdom ko dyan. Baka pagkaintindi nyo sa prevention, yung hindi pa nakakapag-drugs. Ayan, nakikinig ang aking mga pasyente na person use drugs, mga brothers and ates, at saka dito sa ECP na sa labas, outpatient. Ang prevention, ito ang wisdom ko dyan. Sana marinig ng Dangerous Drug Board yan. Kahit nasa rehab sila, and prevention pa rin yan, na hindi lumala, prevention pa rin yan, na hindi makakomit ng mga crimes, magnakaw, makapang-rape, makapang panakit ng tao, and all those heinous crime. That is a prevention. Baka-prevent yan. Na imbis na yung pamilya ay lalong hindi makaahon sa kahirapan, ma-prevent yan. Kasi pag na-rehab yan, pag nag-recovered yan, ay ahon yan. Ahon ng kanyang pamilya. Especially if it is he is the father of the family, the head of the family. Mas lalong ma-prevent mo pag na-rehab mo na makahawa pa. Kasi naghahawa yan eh. Di ba? Mag-aawa yan, makukumbinsi yan na mapatake niya ng drugs. Ayan. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Might be glad to stay. Kaeksunan, talagang maganda yung kanta, no? Stuck on you. Na-stuck ako rito sa public service, no? Stuck on you, eh. No? Well, anyway, we are not after of credits or awards or recognition, no? Tama-tama, no? Bigla gulat ako, may dumating na communication na I was not selected for the nomination sa yung most outstanding government workers para doon sa Malacanang, no? Sabi ko, it's alright, no? In fact, masaya na ako doon na I was nominated by the Secretary of Department of Health, Secretary Ted Herbosa. Nomination is enough for me, no? Na-appreciate ng aking boss, pinaka-head ng Department of Health, na-appreciate niya ang aking trabaho. So, nakaka-boost yan. Tao lang naman tayo. Kalokohan yan kung sabihin mo na ayaw natin ng credits o award, pero somehow nakaka-boost ba na nag-nominee sa akin ang ating secretary ng Department of Health, si Secretary Ted Herbosa. Thank you, boss. Appreciate mo pala kahit na ako ay simpatiko. Sabi nga nila, no, simpatiko daw. Ano ba simpatiko? Ano? Because I'm a journalist. So, however, masaya na ako. Sanay na tayo na hindi tumatanggap ng award, hindi yung recognition. We are not after of recognition. Tulad nung gera ng Marawi Siege, binuksan ko yung amay pakpak nung gera. After gera, wala tayong award. Hindi naman tayo kahit may mga award yung iba, no? Sanay tayo dyan, no? So, we don't, I'm not being bitter, ha? Ano tayo dyan? Sanay tayo dyan. Hindi natin kailangan yung recognition. That's why we are continuously. Kasi kung kailangan ko yan, gusto ko yan, sana hindi ako patuloy na nagsiservisyo. So, yun, what I'm trying to say sa atin, yung mga nagtatrabaho, talagang dapat lalo niyong itulak, lalo niyong suportahan, no? Hindi yung, ako kaya ko naman, kasi sanay na ako sa, detractors, sanay na tayo sa mga, we don't please anybody, pero paano yung iba, no? Paano yung iba na nakikita mo na mga potential, talagang nagsiservisyo, tapos lalo mong ilulook down, lalo mong atake sa pababa, lalagyan mo lang ng target, yan lang.
Yan lang ang dapat mong target na gawin mo. Gusto pa niya magtrabaho kasi masaya siya, passionate siya magserbisyo, nag-i-enjoy siya magserbisyo, pipigilan mo? Di dapat ganoon. Okay, so kailangan natin sabihin yan para learning lesson, no? Lahat naman tayo ay gustong matuto. Ano mo naman, dito sa ating medium of broadcasting, anything that is beneficial, whether masakit man dahil katotohanan, tanggapin natin. Alam ko naman, hindi lahat ay gusto tayo, no? Okay. Shoot out natin si Kent David Dumadara. Pa-shoot out, boss. Ayan. From Bayugan City. Ayan, itong napakabata ito, si Kent David Dumadara. Pagpatuloy mo ang iyong pagsiservisyo, malayo ang mararating mo. Bata ka pa, no? Jason Junior Numulan. Ayan, nice. From Saudi Arabia ito o Pakistan? Kasi may flag eh. Ayan, shout out from Piagapo, Lanao del Sur. Haria Joe Amuran, Batuan. Ayan, papashout out si Haria Joe Amuran, Batuan. Si Hike Tinlin, maayong gabi Ayan, maayong gabi binabati kayo ni Ma'am Hike Tinlin na maayong gabi sa mga agsornon. Si Ma'am Cha Babasol, good evening. Good evening, binabati kayo na magandang gabi. Si Bangbang Darumimbang Dimotingkal, ito yung kumakanta ng Pangarap ng Empire 7 ba yun? Yung banda nila. No? So, basta naririnig nyo rito sa ating DXDP 9.7 Agusan Radio, parati nating pinapatugtog yung Pangarap. Maganda yung kanta nun. Original composed song ni Bangbang Darumimbang Dimotingkal. Salandok kay Sol Marhom. I think si Sol nasa LTO ng Bayugan City. Ito si Sol Marhom. Okay, si Sir Angelo Hertz Limon Rabia. Ito ay taga Bayugan City. Shout out sa iyo, Sir Angelo, ng Mr. Bean ng Rehab. Okay, sarap magluto ito. Okay, si Dutch June Babasol. Oy, ito ang ating mga kasundaluan sa Claver, Surigao del Norte. Ayan, si ang ating mga bayaning kasundaluan, si Dutch June Babasol. Ang shootout natin si Binibining Bais Olivia Ramos Usudan, watching from Imishu, Marawi City. Yan, ang Mindanao State University, Marawi City. Yan, i-shootout natin ang ating mga kababayan dyan. Si Ma'am Salivia Ramos Usudan. Okay. That midnight train, and I know just where I'm going. Packed up my troubles and I throw them all away. Cause this time I'm coming home to stay. I'm coming home to stay. Nabati ko ang aking mga anak, si Abdul Hay, Yashin, Dimaporo, Tumawis, Priam, Ana, may ang aking bunso, my daughter, Haya Iman, Dimaporo, Tumawis. Yan, binabati ko sila. So, I'm coming home soon. Mga kaigsunan, as I've said, we will go there, ang Ria Brothers ng DATRC ADS dyan sa Butuan City Jail next week, no? O kaya dyan sa Provincial Agusan del Norte, no? Dahil talagang pupuntaan ko dyan ang 40 na drug-related cases na mga kababayan. Now, today,
Today ay ang aking priority na iparehab sa inpatient, ang outpatient, kahit ilan yan, lalaki man o babae, kahit umabot tayo ng 1,000 or 2,000 PWDs sa outpatient, ay tatanggapin natin yan. Ayan. Pero, pag sa inpatient, tayo po ay 150 bed capacity, punong-puno na po tayo, almost 200 na po. I think 190 plus na, no? Ang priority ko po ngayon. Inold ko ang Davao, ayoko na magtanggap sa Davao. Pina-priority ko ang Agusan del Sur at saka mga karatig probinsya ng Caraga, no? Sa male, no, pwede, pero pina-priority ko talaga ang female. Ngayon kasi hindi pa umabot ng 50 full capacity ang aking female, ang aking mga kababaihan na mga PWDs. Gusto ko maging 100 yan. Ito times 2 pa natin. Kasi nga po, kailangan ng ating mga kababayan na marehab ng inpatient. Just like I mentioned my previous broadcasting, pinapaalalahanan ko ang ating mga DOH Accredited Physician nagkakandak ng DD sa mga kababayan na kahit alam nyo na inpatient yan, gagawin yung outpatient, concession nyo lang, tapos sasabihin nyo ay walang female health facility ng DTRC. Meron po. Kami po yun, meron po. Meron pa kami more than 50 na available bed na mga kababayan. Yan ngayon ang pinupush ko. Isang building sila ng dormitory. Pupunuin natin yan. Kailangan nila ang ating aruga. Kailangan nila na tulungan natin sila. So whether you're working or voluntary or plea-bargain or mandatory na female, kahit doon ka galing sa Tawi-Tawi, kahit doon ka galing sa Zamboanga, kahit diyan ka galing sa Davao, kahit Davao, kasi ang TRC sa Davao ay panglalaki lang, no, doon sa mga government TRC, pumunta po kayo sa akin. Hinold ko yung mga kalalakihan sa Davao, pero hindi ko hinold yung female, mga kababayan. Ayan. And of course, dito sa ating lugar, especially here in Agusan del Sur, ang voluntary, ang walk-in, ang kusang magpa-admit sa ating TRC, welcome ka po. Welcome, ikaw. Ikaw ay welcome. Bukas ang pintuan natin, whether lalaki ka o babae. Kasi, paulit-ulit nating sinasabi na pag walk-in, pag voluntary, yan po ay napakalaking hakbang, isang higanting hakbang para sa recovery. Hindi lang po yun. Kaya pinapangarap ko po yan. Gusto kong maging pangarap ng bawat Pilipino. Kung lahat tayo ay mabuksan na ang tinatawag nating voluntary admission, if you are engaged in drug addiction, there is an greater success rate na itong problema natin sa drugs ay masolusyonan. Kasi nga po, aminado na ang ating mga kababayan sa drug addiction, wala na yung stigma, sila mismo ay magpapa-admit kasi gusto nila mawala sa kanilang addiction. Kaya, sana patuloy ang ating mga kababayan na mag-admit, no? Magpa-admit na kusa. I'm stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. Kaigsunan na napaka-importante pakinggan nyo ako, no? Kasi itong mga impormasyon natin na sa inyo unusual kakaiba. Pero ito talagang, every time I have this broadcasting, parang parati kong iniisip na
This is my last broadcasting. Ibig sabihin, bigay todo tayo. Binibigyan ng ating mga kaalaman, binibigyan ng mga impormasyon ng ating mga kababayan para matulungan natin dito sa health, dito sa drugs, and whatever that would be benefited to our people. No? Dito tayo masaya. Hindi tayo napapagod. Sabi nila, yung enerhiya natin saan nanggagaling. Well, anyway, tulad ng sinasabi natin na priority natin ng mga females, nga pala, bago natin makalimutan, my approach now is different from my approach previous years, previous months, previous broadcasting ko rin. Kahit saan. Like for example, the demand of PWODs to be admitted now is increasing. Ibig sabihin, ang dami. Di ko na kailangan magsabi na magpa-admit kayo. Kasi ang dami talaga. No? Dati, na-advocate pa natin kasi may stigma. So, iba na ang approach ko ngayon. No? Yung 6 months to 1 year, and according to performance, talagang iksiyan din natin. With, of course, may nakakibat na rigid intervention or not even rigid, special intervention para mas marami po tayong ma-admit. Kasi di naman po pwede na lahat yan 1 year. Sasadyain natin lahat 1 year. So, paano naman kung naka-admit sa akin ngayon, in-stop ko kasi na puno na. Tapos, 1 year lahat yan ko tatapusin. Hindi pwede maraming naghihintay sa labas. So, yan ang mga approach natin. No? Kasi marami na ngayon, no? Na nagpapa-admit. No? Nabuksan na. Dahil sa ating kaingayan, no? Ay nabuksan na ang ating mga kaisipan ng ating mga kababayan na magpagamot sa addiction through rehabilitation treatment. Majesty. Mga kababayan na parati nating isipin, no, na tayo ay itong mga ating mga pag-iere ay dapat may matutunan tayo, no? Pakahalaga po yan na may matutunan. Kasi pag may natutunan tayo, hindi lang ang ating sarili, kundi may bahagi natin sa iba, no? Kasi this is the power of tongue, power of spreading, no? Instead na magchismis dyan, spreading information, beneficial information. Wondering why I've kept this bottle inside. So I'm starting to regret not sharing all of it to you. So if I ever get, I've gotta let you know you're never gonna be alone. So this moment Never gonna be alone. Of course, we're not alone. Sa dami nating pinagsiservisyoan, kasama natin yan. We're not alone. Especially, may nagpapa-shoutout din. No? Assalamualaikum, Doc Prince. Ito si Dayan Oliver. Shoutout po ang Daawa Caraga at Salam Police Advocacy Group Caraga. Yan, nasa Bayugan to. Sana itong Salam Police Advocacy Group at saka itong Daawa ay i-include nyo ang drug prevention awareness. Kasi yan talaga, kung talaga tayo ay mga Muslim, ay natin, i-advocate natin itong mga mga kamusliman, no? Kasi meron din mga I cannot call them Muslim, no? They may be a Muslim but not practicing kasi sila rin ang involved sa drugs, yung iba alam ko naman yan hindi natin itatago yan. Hindi tayo nagmamalinis. Marami di tayo kamag-anak ng ganyan. Yan ang katotohanan yan. So sana, na-remind tuloy ako kasi nagpapashootout yung Daawa, Caraga at saka Salam Advocacy Group dyan sa may Bayugan ay tumulong tayo sa pagbura ng imahin
na ang mga Muslim ay talagang involved sa drugs. Few of them ay involved sa drugs. Pero hindi naman, no? Kasi kung tayo lang masusunod dahil talagang mapupuksan natin yung mga kasama nating kapananampalataya na nag-engage sa drugs. Bago ko tapusin, maybe this is mayroon pang 10 minutes, no? Mahalaga po ito, no? Maybe I can shift a topic. This is a national issue topic, no? Para mayroong di naman natin sinasabi na masyado tayong maalam, no? Pero we need to mention this, no? Para magkaroon ng kaalaman ng ating mga kababayan, no? Okay, patungkol ito sa nangyari sa atin, no? Kasi hindi pwedeng din natin sabihin na hindi big deal yan, hindi big issue ito. Pati tayo rito apektado, kahit sinong Pilipino apektado rito, no? I'm talking about this conflict between the Republic of China at saka tayo po. In fact, may kumakalat na talagang nakareceive din tayo ng mga memo na tayo sa Department of Health ay dapat maging ready sa rocket launching, no, missile launching, rocket launching ng China dyan sa Region 1 at saka Region 2. Talagang nakareceive tayo niyan. Kasi syempre ang Department of Health, pagdating sa gera, ready ang mga kawanin ng kagawaran ng kalusugan para sa disaster. Kasi disaster yan itong gera eh. So talagang naalarm tayo dyan, no? Gusto kong ipaalam sa ating mga kababayan na talagang there is a big issue, I mean a big catastrophe. Kasi mahirap to pag nagkagera tayo. So at least we are ready. So wag sana. So of course one of my purpose ay para magdasal tayo. Magdasal tayo na hindi matuloy ang gera, no? Tapos ang dami nang dumating from Subic, nandyan na yung mga American troops, nandyan na, no? Sa may Cagayan Valley, dumating na yung mga American troops. So hindi natin maiwasan yan, no? Ang sa akin lang, no, ditong mga national leaders na to, dapat nagkakaisa kayo, no? Suportahan natin ang si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kasi wala tayong issue rito ng politics sa national politics. Ito ay issue ng international to eh. Gera ito eh, no? I will cite an example, no? So hindi ito example eh. This is a public knowledge, world knowledge, no? By history up to now, no? Sana makarinig ang mga opposition, no? Kasi wala tayong pinapanigang sa atin lang itong mga opposition. Huwag kayong sumakay sa conflict ng China at saka tayo, no? Kung ang conflict nila itong BBM administration, kasama tayo diyan. Gunggong, no? Ano nangyari sa Iraq? No? Ang Iraq, Libya, no? Pati itong Ukraine. Saan? Mga lugar, Egypt. Anong ginagawa, no, ng mga outside nation? Yung isang bansa, paano nila gagawin? Masisira yon, divide and rule. Yung halimbawa sa Egypt, halimbawa sa Libya, kasi nga sa Libya si former President Gaddafi ay libre lahat. Ang kanyang mga constituents, mga Libyans, libre ang pa-hospital, pati bakay, pati lahat. Ang yaman-yaman nila. Anong ginawa ng US? Kinumbinsi nila yung opposition. Pinangakuan nila yung opposition ni Gaddafi. Na para ikaw ang pamalit. So na-top down nila si Gaddafi. Nasirang Libya. Up to now, hindi recover ang Libya. Lahat ng Libyan pinag-aaway. Ganon din sa atin. Walang dapat pumanig sa China na Pilipino. Kasi nga, dito na nga, meron tayong psychological warfare eh. Tapos, makikita nila na dito yung nagkakaisa.
ano mangyari? Lalong lumalakas ang loob nila. Lalo tayong magigera. No? Hindi tayo nagkakaisa. Kasi nga, gusto tanggalin si BBM. Through gera. Pag ginera tayo, pare-parehas tayo niyan eh. Alam nyo, pag mayroong outside forces in our country, dapat doon tayo nagkakaisa. Set aside yung political interest natin. Totoo po yan. Alam nyo, sa Duterte administration, napakaganda yung kanilang foreign policy. Kasi nakaiwas tayo sa gera. Whatever na pinag-usapan doon, no? Na yung Scarborough, o mayroong justification, or may reasoning ang Duterte administration. Pero, ang hindi ko lang nagustuhan, bakit tayo napasukan ng pogo na yan? Bakit tayo napasukan ng mga Chinese nationals? Nung nasa Cebu po ako, kinausap po yung Grab driver. Tinanong ko lang, ang dami daw Chinese dyan sa Cebu. Nagsiyalisan na raw yung mga village doon na mamahalin. Tapos ang gugulo nila. Ang dami. Yung mga Pogo, ang dami 200 plus yata yung Pogo, yung Philippine online gaming offshore. Mayroon ba tayong kinita dyan? Sabi nyo revenue. Yun lang ang comment ko sa previous administration. Napasukan tayo ng mga Chinese national. Ito nga malupit. Kaya kailangan na bigyan ng recognition ang ating Senator Win Gatchalian. Ayan, Senator Win Gatchalian. Senator Win Gatchalian. Wow! Congratulations! Wow! Congratulations! Congratulations, Senator Win Gatchalian na Risa Ontiveros. Kayo po ay maganda, napakagaling ang inyong ginawang Senate hearing dyan. Patungkol dyan kay former mayor yan kasi nga suspended, dapat matanggal yan, Mayor Alice Go. Ay my goodness, nandun ang fingerprints. Ang fingerprints ay never yan maduplicate kahit kambal yan. So it is found out na talagang walang identity yan, yung Alice Go na yan, which is pati nga yung umasikaso na Pilipino sa kanyang birth certificate ay hindi na mahagilap. Iwan natin kung namatay na. Pati itong yung kapangalan niya, kinuha yung identity. Alam nyo ba, 3 beses? Ganong kalupit ang Pilipinas. Magtaka kayo. Kaya kasama tayo sa mga most corrupt countries in the world. Kasi kaya palang maging mayor, maging alkalde, ang ibang nasyon sa atin. Ganong kalupit. Pera lang katapat. Walang kaparehas. Walang kaparehas. Walang pinagkaiba. Yang sa Tarlac, o kaya dito sa Marawi, o kaya dito sa Agusan del Sur, kung dito rin sa atin naging mayor si Alice Go. Walang pinagkaiba yan. Huwag mo sabihin na sa Tarlac yan. Pwede mangyari sa atin yan. So, let's be aware. Ito mga nangyari sa atin. And I remember last 2019, nandun po ako sa Resort World, doon sa mga condo doon, mga maltataas na building doon. Numindol po. Tapos, bumaba ako, May condo doon yung kapatid ko. Bumaba ako, nakita ko lahat. Ang daming mga Chinese nationals. Hanggang doon sa dulo na akin nakikita. Sabi ko, pag binigyan mo to ng barel, kayang i-top down, kayang sakupin ang Metro Manila sa dami nila. 2019 yun Pogo yun. Whatever they call it before, call center daw. Tapos kinakausap ko sila, they don't even know how to speak English. Talagang mga Chinese nationals. I know what is happening. Marami tayong mga kamag-anak, kaibigan sa immigration. So, yun ang mahirap sa atin, Napasukan na tayo, At mga apelido, iba na. Kaya, tama yung mga aking mga ancestor, yung mga ating ancestor, hindi natin naipasok sa ating lugar.
Yung mga ganyan, no? First, they will invest. Yung pala, pati identity kukunin nila. No? Until magkaroon ng monopoly of capitalism. Paano yung mga kababayan natin? Lalo yung mga native? Ano makakaon sa buhay? Yung mga estrangero, mga dayuhan, naging Pilipino pa. Okay? Ito this is factual. And this is reality talk. Ito, maraming tatamaan sa sinasabi ko na you are claiming makabayan, you are claiming mahal mo ang Pilipinas. Isa kang Pilipino. Pero dual citizen ka. Maraming tinamaan dyan. Mga dual citizen dyan. Kailangan pang every 6 months yata pumupunta na limbawa sa States para at least nakapunta doon tapos babalik. Pag dual citizen ka, huwag mo ipangmayabang na Pilipino ka. Pinayagan mo sarili mo na magkaroon pa ng ibang citizenry. And if you have to, unless you are born there, pinanganak doon. Ito kasi sinadya mo eh. So you have self-interest. Sa'yo yun, self-interest mo yun para yung magkaroon ka ng umangat ka sa buhay. Pero wag mong sabihin sa akin, sabihin sa taong bayan na ikaw ay Pilipino, ikaw ay makabayan, ikaw ay mahal mo ang Pilipinas, mahal mo ang ating bayan, na dual citizen ka, dalawang citizen mo. That is an hypocrisy. Yan. Kaya nakaramihan sa ating ngayon, sana maayos to, no? I'm not saying that ako'y magaling, ako'y factual lang. According to facts, reality, talk to, no? Na dapat nating, wala akong believe, every time na inoferan ako from yung USA, inoferan ako yung sa abroad, never. I love my country, mas mahal natin ang ating bansa, dito tayo nagsiservisyo. And much more kung gusto ko mag dual citizen pa. Alam niyo po yan. So yan, ang pinopromote ko po ngayon para maintindihan nyo ang being nationalistic, being patriotic, mahalin ang ating bayan, walang problema sa politics, kahit mag-away-away tayo, temporary lang yan, pero pagdating sa ating bansa, no, sa international arena, dapat tayo ay magkakampi. Nanawagan ako sa Duterte administration na kampihan ang present administration ngayon pagdating sa China conflicts. Magkagera man tayo o magkaroon tayo ng diplomasya, dapat nagkakaisa tayo. Okay? Kasi kung magkagera tayo, nakita kita, alimbawa, gera na ngayon, na ikaw ay makapili ka, ay unahin kita. Bago ako dumating dun sa kalaban, unahin kita, kasi traitor ka eh. Ituturo mo pa ako. Tuturo mo saan ako bubumbahan. Unahin kita. Okay? So dapat magkaisa tayo, mga kababayan. Magkaisa po ang mga Pilipino. Ito ang motivation ko sa inyo. Tandaan nyo, go back to your history. Ang ating mga kaninuno, ang ating mga ancestor, sila'y matatapang. Marami, hindi mabilang sa dami ng ating mga matatapang na mga ninuno na pinaglaban ang ating bayan. Mayroon po tayong pinagmamalaking kultura, pinagmamalaking kasaysayan na wala sa iba, na wala kahit ang Amerika, di lamay pagyabang kanilang kasaysayan. Pero tayo, napagyayabang natin ang ating kasaysayan sapagkat napakarami nating mga ninuno, napakarami nating mga ancestors na nanlaban sa ilang beses na dayuhan na gustong sumakop sa ating bayan. Muli, sa susunod ng ating kabanata, ang inyong prinsipeng manggagamot, kalinaw, o kaimsog. Mayong gabi. Broadcasting live from Governor V.R. Plaza, Government Center, Kapinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.